Kamusta po muli mga katambay? Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, ngayon po pag-usapan po natin, himay-himayin po natin, komentuhan po natin ang speaker ng Kamara. Ano po ba ang trabaho ng speaker mga tambay? Ito po, komentuhan natin ang ginagawa po ng speaker. Ito po, may balita po ang PTV4 at tingnan po natin ang mga pinagagawa ng ating speaker ng ating bansa mga tambay. Pakinggan muna natin at komentuhan po natin. Magandang balita para sa mga kababayan nating sundalo. Dodoblehin na ng Kamara ang natatanggap ninyong daily subsistence allowance. Yan inanunsyo ni House Speaker Martin Romualdez sa Talk to Troops activity. Kanina lang yan sa Subic, Zambales. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Bilang pagkilala sa hindi matatawarang paglingkod at sakripisyo ng mga sundalo para sa bansa, may hatid na regalo ang Kamara para sa kanila. Sa Talk to Troops activity ni House Speaker Martin Romualdez sa Subic, Zambales, kasama ang mga opisyal at kawani ng AFP, inanunsyo ni Romualdez na sa ilalim ng 2025 national budget, madadagdagan na ang daily subsistence allowance ng mga tropa ng pamahalaan. Mula sa 150 pesos, magiging 350 pesos na ito kada araw na karaniwang ginagamit pangkain ng mga sundalo. We, the House of Representatives, already have undertaken that in the forthcoming budget that we shall now include a 15 billion package that will increase, will more than double your 150 peso subsistence allowance to 350. I repeat, we are more than doubling your subsistence allowance, and that is in due recognition for the overdue increase that we think you have deserved for a long time. Ayon kay Speaker Romualdez, kinikilala ng gobyerno ang mahusay na serbisyo ng sandatahang lakas. Kaya naman, patuloy ang pagsisikap nila sa Kongreso para mapagbuti pa ang kalagayan ng mga sundalo maging ng kanilang pamilya. You are the most important and critical component of our national defense program. It is for that reason that we actively push for the passage of a sustainable fiscal framework for the pension system of the military personnel. Hangarin namin na maging payapa ang inyong kaisipan hanggang sa oras ng inyong pagre-retiro para maging maganda ang kinabukasan ninyo pati ng inyong mga pamilya. Kasama ni Speaker Romualdez na bumisita sa Naval. Yan po mga tambay, narinig po natin ang isang speaker, isa pong legislative mga tambay. Ang trabaho po nito, di ba? Hindi po ito executive. Trabaho po ng executive ang ginagawa po ng ating speaker mga tambay. First time po nangyari sa history ng bansa yan mga tambay na meron po tayong isang speaker. Ang trabaho ay hindi po trabaho ng presidente mga tambay. Ang tinatrabaho ng speaker ay trabaho ng presidente mga tambay. Hindi niya po trabaho, pero siya po ang nakikita natin napakadalas. Di po ba? Hindi lang po siya ganyan. Hindi po siya nakikisawsaw sa trabaho ng presidente katulad po ng ginagawa niya ngayon sa sandatahang lakas. Di po ba? Hawak po ng executive po yan, sandatahang lakas. Lahat po ng mga ating mga uniforme, mga kapulisan, di ba? Navy at kasama ng AFP, di ba? Ang Commander-in-Chief ay ang Pangulo, hindi po ang speaker mga katambay. Pero sa kabila nun, okay na po yun dahil nga sinama po nila sa budget ng Kamara mga katambay. Nadagdagan daw po ang daily allowance, yung ginagamit po na pang-araw-araw ng ating kasundalahan, ang AFP, na 150 pesos lang ang kanilang daily allowance. Ginawa raw po 350 pesos mga katambay. At proud na proud po ang speaker mga katambay sa ginawa niya po sa AFP. Kaya lang po, hindi po proud ang mga Pilipino mga katambay. Bakit po? Bakit niya po nililigawan ang may panliligaw po dyan mga katambay Dahil kung bibigyan mo ng pabor ang AFP at ang sinasabi natin na men in uniform,
magseselos din po mga katambay yung mga ibang sangay ng gobyerno natin na hindi pa natataasan ng mga sweldo mga katambay, di po ba? At syempre po, yung mga ordinaryong manggagawa natin, na hirap din po kayong taasan o bigyan na man lang na allowances, di ba mga katambay? Dito po kasi gagamitan natin ng logic mga katambay, logic kung bakit po ginagawa ngayon ng isang speaker na hindi naman niya po trabaho yan. Bakit po? Dahil po sa nakikita ni Kamanong, komento ni Kamanong, may bahid po na politika po ito mga katambay. May bahid na politika ang ginagawa ng speaker. Unang-una, ang laki na po ng pagbabago ng ating sandatahang lakas. Lahat po ng men in uniform sa ating bansa. Dahil kung ibabalik tanaw natin, halos dinoble na po ang mga sweldo ng mga men in uniform natin mga katambay. Lahat po sila. Pati po ang sinasabing yung kanilang retirement. Malaki na po ang mga retirement pay niyan mga katambay. Ang makukuha nila. At yung sinasabi po 150 pesos allowance, bonus na lang po sa nangyari po sa nagdaang administrasyon po ni dating Pangulong Duterte. Bonus na lang po yung allowances na 150 pesos. Pero nung mga panahon, nung mga previous pa, napakaliliit lang po ng sweldo ng military natin. Ang base pay po nila, nung mga time na yon wala pa pong 10,000 yung iba. Yung iba wala pang 15,000 mga tambay. Yung mga sundalo natin, mga soldiers natin. Pero nung pumasok na po ang administrasyon ng dating Pangulong Duterte at inayos niya na po at halos nilakihan niya na talaga, halos doble na ang sweldo ng military natin at lahat ng uri ng men in uniform, halos doble na po. Nag-uumpisa na po ang soldiers natin, ang base pay na po nila, hindi na po bababa sa 20,000 mga katambay. 20,000 mga katambay ang sweldo na po nila. At meron pa po itong mga kung ano-ano po mga sinasabi natin mga dagdag dito sa sweldo nila. At yung PNP mga katambay, yung base pay naman po ng PNP na halos na doble na rin po sa panahon ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, ay umaabot na po ng almost 30,000 ang base pay nila monthly mga katambay. Ang laki po na itinataas mga katambay. Pero sa panahon po ngayon, sa bagong Pilipinas, parang sila lang po ang gumagawa ngayon ng maganda sa AFP at sa mga men in uniform sa ating bansa. Parang si Speaker Romualdez po ang magbibigay po ng kaginhawahan sa kanyang mga speech, sa kanyang mga talumpati dito po sa ating mga kasundaluhan mga katambay. Ipinagmamalaki niya pong pinagmamalaki po sa ating mga kasundaluhan at hindi pa kasama diyan ang ating kapulisan kasundaluhan pa lang po ito yung kanyang ibinigay na pera naman ng taong bayan. Hindi niya po pera yan mga katambay, taxpayer po yan ang nagpapasweldo sa ating sandatahang lakas. Pero parang kine-credit niya sa sarili niya na siya ang gumawa. Siya ang magbibigay ng allowances na parang sinasabi niya di umano na mas higit pa sa doble ang makukuha nila allowances. Galing sa bulsa namin yan. Speaker, hindi galing sa bulsa mo yan. Pera ng bayan yan. Dapat malay, sinasama mo kami na yan ay galing sa mga Pilipino ang idadagdag na allowance sa inyo. Sana malay, ganun man lang. Hindi yung parang galing sa iyo. Speaker, komento lang ni Kamanong yun, mga katambay. Hiyang-hiya naman tayo. Yung ginawang achievement ni dating Pangulong Duterte na ilang libo ang itinaas, pati retirement. Tapos, ipinagmamalaki po ng speaker na nagdagdag po ng almost 200 pesos. 200 pesos ang idinagdag po sa sandatahang lakas. At marami pa pong magseselos diyan mga tambay. Marami magseselos. Dahil inumpisahan mo sa AFP, yung mga allowances, paano naman po yung iba na mga sangay natin ng gobyerno, yayaw-yaw din po yan, di po ba? At pera na naman po ng taong bayan yan. Pero okay naman po yun dahil unang-una, kung tutuusin nga, dapat yung sweldo nga po ng AFP, dapat ito po ang sweldo ng mga komento ni Kamanong mga tambay.
kung kay Kamanong lang po, dapat po ang sweldo lang po ng mga congressman natin, mga speaker, sila po dapat yung sumusweldo ng 20,000 lang a month eh. Kasi yung buhay nila, hindi nanganganib. Di po ba? Walang kapahamakan na mangyayari po sa kanila. At secured pa sila ng mga sundalo at pulis. May mga bodyguard pa sila. Pero isang damukal po sinusweldo po niyan. Lalo po ang speaker. Ang speaker po, ang sweldo niya na hindi bababa sa 300,000 a month. Mga katambay. Pero ang sundalo, nasa 20,000 plus lang. Ang base pay, yung mga soldier natin. Yung mga may mga rank na, may mga ranggo na, mataas-taas na sweldo niyan, mga tambay. Kahit pa paano, hindi na bababa sa 50,000 yan a month. Pero yung sinasabi ko nga, ni Kamanong, ikumpara mo sa ginagawang trabaho ng mga sundalo, secured ang ating bansa, tayong mga Pilipino, na handang ibuwis ang kanilang buhay, mas higit pa, dapat ang sweldo nga niyan, di po ba? Dapat ibigay ng sweldo ng speaker. Di po ba? Tapos yung mga congressman, speaker, yan na lang sana sumusweldo ng 30,000. Di po ba? Ang sarap ng buhay ng mga mambabatas natin eh. Nagbubutas lang ng bangko sa kamara, di umano. Tapos laki-laki pa ng mga korupsyon. Sumusweldo pa ng 300 plus. 300 plus thousand, mga katambay. At yung mga ordinaryong congressman, dahil speaker po ito eh, yung mga congressman, representative, mga party list, kumikita po ng 200 plus. 1,000 a month, mga tambay. Isang damukal pa ang mga extraordinary niyan, mga tambay. Di umano, ayon po kay dating Pangulong Duterte. Isang damukal pa po. May mga travel pan pa kilalaki niyan. At may mga malalaking korupsyon pa yan, di umano. Ayon po kay dating Pangulong Duterte, mga tambay. Itong mga congressman kasama speaker, ang lalaki na ng sweldo, ang lalaki pa daw ng korupsyon. Tapos yung mga sundalo natin, mga katambay, ganun lang din ang sweldo, di po ba? Kaya, komento lang ni Kamanong yun. Masyadong naaapi ang sweldo ng ating mga soldier, kung tutusin. Sa kabila ng nilakihan na nga ni dating Pangulong Duterte, kung hindi lang dahil kay Pangulong Duterte, hindi pa lalaki ang mga sweldo ng mga yan eh. Dahil nakita nyo naman po kung magkano lang ang binibigay ng mga politikong mga maka-oligarko, barya-barya, kung magbigay sila ng increase. Allowances, ang trabaho ng sundalo, nagpapakamatay. Samantalang sila, humihiga sa salapi. Punong-puno ng salapi, di umano, kanilang bahay, ang kanilang mga mansyon. Di ba? Nakakahiya lang po. Dahil nga, ang sinasabi ni Kamanong, politika po ito. Nagpapaka-Duterte po. Ginagaya po ang style ng isang Duterte, ng speaker. Dahil alam naman po natin na ito po'y tatakbo at pumupwesto na po ito. Pumupwesto na po ito para makapwesto sa gobyerno dahil ito po, una pa lang po ito. Unang-una pa lang, halos isang taong pa lang mahigit ang panunungkulan ng Pangulong Marcos Jr. Binakbakan na po nito, kasama ang Kamara. Di ba? Pilit na binabagsak po ang popularidad at sinisira po ang Vice President Sara Duterte. Di po ba? Sa kanila po nagsimula yon. Sa Kamara, kung paano po nila pahiyain ang isang Vice President, lalo sa sinasabing confidential fund na 100 plus million na ginastos lang daw po ng 11 days na galing sa opisina ng Pangulo. Pero yung opisina ng Pangulo na nagbigay, walang problema. Di ba? At isa pa, walang napatunayan po ito. Lahat po ng bumakbak sa Vice President, pati po sa COA, sa Commission of Audit, di ba? Wala. Detalyado, may resibo na ipinasa ang Vice President. Tahimik na, closed door na. Wala na usapin. Ganyan po manira para lang makapwesto. Dahil mababa po sa rating po ito eh. Ang isang speaker sa mga survey, mababa po siya. Siya po pinakamababa, mga katambay. At ang presidente natin, bumabagsak na rin. Pero yung presidente, wala nang silbi ang survey ng presidente dahil presidente na siya eh. Di po ba? Kahit ano gawin natin, kahit na yan lugmok ang bagsak na bagsak ang survey niyan, nakapwesto na yan, mga katambay. Hindi na mawawala sa pagka-presidente yan kung hindi tatanggalin ng mga AFP ng sandataang lakas. Siya lang ang makapagpapatanggal dyan. Sa isang presidente, military lang ang makapagtatanggal sa isang pangulo. Kung ito sinasabi na
hindi na tama ang ginagawa sa bansa natin at sinasabing totoong nag-a-addict ito at totoong nagdodroga ito, doon pa lang magkakaroon ng chance na matanggal ito, mga tambay, kumpara pa sa mga kasundaluhan natin, sa mga general natin na mga AFP, sandatahan lakas natin, mga tambay. Sila lang ang talagang napakalaki ng chance na makapagtanggal ng isang Pangulo ng Pilipinas. Dahil nangyari na po yan, di ba? Nung panahon ng Marcos Sr. at nung panahon ni Erap Estrada, di ba? Mga military ang kumukuha po sa Pangulo ng Pilipinas. Kaya isa po itong nakikita nga ni Kamanong, komento ni Kamanong, di ba? Isa po ito na panliligaw sa AFP, sandatahan lakas, ang speaker, dahil nakikita niya po na lumalala na po ang issue ng Pangulo ng Pilipinas. Sangkot na po ang buong pamilya, first family, kasama ang Voltes 5, at halos lahat ng mararaming mga oligarko, mga kilala sa ating lipunan na gumagamit daw ng pinagbabawal na gamot, mga katambay. Dumadami na po sila. Kaya po, ano po ang gagawin ng isang pinsan na kahit hindi niya trabaho, ang trabaho niya ay legislative, hindi naman siya executive, di ba? Isa na pamamaraan na ligawan mo ang AFP, ang sandatahan lakas, para hindi magkaproblema ang pinsan. Kailangan mong utuin, bulahin, di umano, na tayo ay nasa maganda pang sitwasyon ng ating bansa. Walang problema ang ating Pangulo. Walang issue ang Pangulo about sa bisyo na pinagbabawal sa buong mundo, ang droga. Kaya mga katambay, ano po sa tingin nyo, mga katambay, ang ginagawa ng speaker ng ating bansa? Unang-una, kung kay Kamanong tatanungin, hindi na po maganda ang tinatrabaho niya. Trabaho po ng Pangulo ang tinatrabaho niya, ang ginagawa niyang trabaho, mga katambay. Hindi po magandang halimbawa po sa ating bansa yon na parang ang Pangulo ng Pilipinas ay baldado, walang sariling isip, walang sariling desisyon, parang napakahinang klase ang ating Pangulo ngayon, mga katambay. Dahil isang speaker ang sumasawsaw, umbaga sa yung pwesto mo, hinahakbangan ng isang speaker ang posisyon ng isang Pangulo ng Pilipinas. Komento ni Kamanong, parang wala kang yagballs, di ba? Parang yung posisyon mo asin pangalan lang. Pero sa mga ideas, sa mga desisyon, isang speaker ang gumagawa ng trabaho ng presidente. Nakakahiya. Ngayon lang nangyari sa bansa natin yan, mga tambay, na ang pumupwesto, ang pumupront na Pangulo sa mga ganito sitwasyon ay isang speaker ng Kamara. Kahit sabihin mo na ito ay kamag-anak, pinsan, iba ang halal ng bayan na binigay sa kanya. Hinalal siya ng bayan bilang congressman, hindi para presidente ng Pilipinas. Nagtatanong lang si Kamanong, masyadong hindi tama para kay Kamanong na sinasawsawan niya. Di ba? Nagpapaka-presidente na ngayon, napakaaga pa. Nagpapaka-presidente na yata ang speaker ng Kamara, mga tambay. Tinatrabaho na ang trabaho ng presidente ng Pilipinas. Bakit po kaya? Lagi po kayang bangag di umano at wala sa katinuan ng ating presidente. Kaya kailangan laging proxy. Naka-proxy ang speaker ng Kamara. Parang ginagawa yata ng speaker ang gobyerno natin parang proxy. Lagi siya naka-proxy. Mga tambay, hindi naman siya hinalal para proxy ng Pangulo. Ang pinaka-proxy niya, ang Vice President. Yan pwedeng trabahuhin ng Vice President. Hindi speaker, nilagtawan mo na hinakbangan mo na. Hindi ka part ng executive, legislative ka. Nakakagulat lang. Amazing in the Philippines. Talagang nabago na ang bagong Pilipinas, mga tambay. Kaya po ito, matatalino po ang ating mga AFP, mga tambay. Alam po nila yung mga namumulitika lang at nanggagamit ng mga politiko. Sana po, mga sir, huwag po kayong magpagamit sa mga politiko na merong intensyon at may sariling ambisyon. Ambisyon po yan, mga tambay. Power, kapangyarihan. Ayaw na nilang mawala di umano sa kanila. Talagang yung sinasabi nga mga greedy, makakapal lang mooks, mga tambay, sa kapangyarihan. Pero gising na ang taong bayan. Alam na ng taong bayan kung sino nagtatrabahong politiko sa ating bansa. Dahil mismo ang Vice President, binulgar na silang lahat.
Binulgar na sila kung paano po sila gumawa ng kaperahan sa ating gobyerno, kung paano po sila mag-corrupt. Ginagamit po ang sinasabing kamara, di umano, numero, gumagawa ng budget, nilalagyan di umano ang mga department ng mga extraordinary budget, mga katambay. Kaya hindi matanggap ni Vice President na pati yung DepEd na pinangahawakan niya ay nagagamit at gustong gamitin sa korupsyon, mga katambay. Sa pangunguna po yan ng speaker ng Kamara, di umano, mga katambay. Kaya alam na po yan, gising na po ang mga Pilipino. Lalo sa pinahayag ng Vice President. Nagugulantang na silang lahat ngayon. Gulantang na sila. Sa expose ng Vice President na matagal na nilang ginagawa. Napakatagal na korupsyon yan. Isang Vice President pa lang po ang yumawyaw. Matipid na salita, matipid na interview, pero lahat sila gulantang, mga tambay. Diba? Muli po si Katambay Manong, mga tambay. Maraming salamat po sa naagusto po ng ating maliit na channel. Ingatan nawa po. Paalam, bye-bye.